Magandang tanghali po. Ito po. Masaya po sa parokya. Nakikita ko kasi yung mukha. May pagkasaya sa iyo. Yun po, busy sa parokya. Maraming trabaho, maraming ginagawa, maraming mga kaibigan. Yun po ang ating sitwasyon sa First ng Google Father, kamusta ka naman? Hindi, Padre, tagal na po tayo magkaibigan. Matagal na rin po akong laging tumatakbo sa inyo para tulong. Hopefully hindi ka napapagod pa agad sa pagkakabo. Oo nga po. Kaya aminin po ako sa inyo. Ito rin yung pinagdadaanan po akong isang sitwasyon ngayon. Alam kong kahit kayo namang pare, parang medyo mabigat ang itong klase ng sitwasyon. Para lang sa tingin ako'y nag-iisan, nakakaramdam ako ng bagay. Para bang ako'y may pagka-sinungaling sa kaloob ko. Brother, sinasabi mo kung ikaw ay magdiriwang ng banal na sinanista, para bang may nararamdaman ka sa kalooban mo sa pagsisyon nito. Brother Agustin, maaari mo bang ilhan? Ano ba itong kasinungaling o pagsisinaling sa kalooban mo? Yung ganito pong pangyayari ay nakakaramdam po ako ng parang nakukonsensya ako. Na ito ang bagay na pilit kong kinakalimutan sa nakaraan. Gusto ko nung litawan, pero pilit pa rin ako pinapagpalitan. Masaya po ako sa parokya. Pero naman yung mga panahon na parang kayo ng pangit din. Sabi mo, Father, masaya ka sa iyong parokya. So, bakit kapag bumabalik itong mga nakaraan mo ito, ito yung ibigay sa iyo ng takot. Takot sa sarili mo, pagkabalisa sa kalooban mo. Pari mo bang Father, kung ano ba itong mga nakaraan mo na ibigay sa iyo ng takot sa kalooban mo. Kung Padre, isang mga po tayo ito na nahanapin ko sa inyo. Magdadalawang taon na rin po ako bilang sa pare. Isa rin rin natin parokya. Naalala ko po nung siguro nga po 2 taon ito yung nakakaraan. Nag-desisyon po ako at nag-desisyon po ang mga obispo na pagbilaan. Iisip ko ng panahon na yun yung pinakamasayang desisyon na meron ako sa buhay ko. Pero alam niyo po ba? Sinterista po ako. Meron po ako girlfriend. Meron po akong kasintahan. Malapit na po akong ordain. Desisyon po ako na iwalay po yung kasintahan ko at piliin yung pagbabahay. Father Agustin, sabi mo na masaya ka, inordinan ka ng obispo sa pagkakate at bago ka ordinahan, sabi mo na nakipagkilala ka sa iyong kasasalanan. So, Father, kung ano bang naging epekto sa iyo dito? Nakipagkiwalay ka sa iyong kasasalanan bago ka ordinahan na Tuloy po, nung tanong na yun, nung bago pa lang po akong maordinahan, pinilit ko po kalimutan ko. Alam ko, naging masaya ako sa pagiging pare ko, naging effective po ako ng pare, naging active po ako sa ministry. Pero, pagkipas po ng 2 taon, still feeling haunted by the past. Parang nararamdaman ko na mahal pa siya.
pare, balikan na natin, nakipaghiwalay ka sa kanya. So, meaning, Father, no, ikaw isang diakon mo, kayo pa rin ba? Ang dating kasintahan. Ganun na nga po. Ganun na nga po. Kung hindi po yung kinaya ng konsensya ko, kaya po ako po na. So, ngayon po, sa panahon na to, sabi ko rin po sa inyo, mga panahon po nakikita ko, kita, kwentuhan, hindi pa rin po naman kayo pag-isa. Ano po kumusta? Yung mga parang Father, na sinasabi mo, na kayo ay nakikita. So, Father, ano ba ang naging epekto sa ito? Lalo na sa sarili mo, sa buhay mo, kapatid. Ngayon po, ang epekto nito sa akin, lalo na pag nararamdaman ko na mahal ko siya, madali akong mapagod. Madali akong mawalan ng pasensya, lalo na sa panahon na maraming pagsubok sa parokya. May mga panahon na ako, may mga parokya na po sa akin na Padre, hindi pa ka na. Parang bang hindi ka na ganun katulad ng dati na napaka-active. So, Father, sa tingin mo kaya, anong pinag-ufulan kaya nito? Para bang hindi ka na naging epektibo sa inyong parokya, sinasabi sa iyo, parokya ang sumama mo, hindi ka naging aktibo sa mga activities sa parokya mo. Father, tingin mo ba ang epekto ba nito ay dahil sa patuloy mong pakikipagkita sa iyong sabihin kong kasintahan o dahil kasintahan? Honestly, Padre, parang ganun na ako. Dahil mahal ko pang babae, mahal ko pang dati kong kasintahan. Parang bang sinasabi sa akin na ang tawa ko, nag-iisa ako. Sinungaling ako. Parang bang nakukonsensya ako sa naging decision ko. Parang bang gusto ko siyang balikan. Father, sinasabi mo sa tuwing ikaw ang nag-iiwang ng tagal sa kanisa para bang nakukonsensya ka at gusto mo balikan ang kasintahan. Sa tingin mo, Father, saan ka pa magiging epektibo at magiging masaya sa kanya? Ano mo, Padre, kung magaan lang ang desisyon, kung ako lang ang masusunod sa lahat ng kagustuhan ko, kung walang taong may iskandalo, magiging makasarili man ako sa panahon na to, magdidesisyon po ako na balikan ang kasintahan. Magdidesisyon po ako na iiwan ko ang aking pinasupang buhay. Babalikan po ang aking kasintahan na ito sa namin. Kaya sana, Dahil parang sinasabi mo ngayon na parang gusto mo piliin, balikan yung kasintahan. Parang sinasabi mo parang gusto mo iwan ang buhay ko kapatid. Pero Father, decision mo ito kung ano magiging effect ito. yun nga po, alam ko na napakahirap. Alam ko, maraming masasaktan. Alam ko kung yun yung gagawin ko para bang maging makasarili. At alam ko medyo papasok ako sa isang buhay na magiging mabigat, hindi lang para sa akin, kundi sa akin. Dati kasi na, alam ko, makakaramdam o makakaranas din siya ng mga pagkukutya. Pero sa ngayon po, parang yun po yung gusto kong mangyari na kami yung magsama. So, Father,
sinasabi ko na para bang gusto mong piliin kasing dati mo at magsasama kayo. Kaya tanong ko lang, makakita ka ba? Iwan mo buhay. Pakisamahan mo kasi. Sa totoo lang, Padre, kung magdidesisyon ako ng pag-ilahin, alam ko medyo nakakatakot ang magiging resulta. Alam ko, hindi lang nga talaga ang mga magulang ko ang nasaktan, kundi ang simbahan mismo. Siguro, Padre, kailangan ko pa ng maraming panahon. Dahil alam ko, meron din ako, nararamdaman ko rin na i-enjoy din naman ako sa buhay pagkapare. Pero sa puntong ito, nakakaramdam din ako na alam mo, parang lonely ka, na parang kung gusto mo magkasama. So, ang kailangan ko, panahon. Panahon para magdesisyon, panahon para isip, at siguro panahon para magkasama. Tama na sinasabi mo, Father Agustin, no? Kailangan mo man yan panahon para isip at magmumula. Sabi mo po, hindi ito kadali ang desisyon na gagawin mo, Father Agustin. Pero sabi mo, Father Agustin, tingnan mo rin kung saan ka magiging masaya, kung saan ka magiging produktibo. Tingnan mo rin kung ano ba ang epekto nito sa buhay mo, sa buhay ng pagkakaroon. Siguro kung paano isama niyo ako sa panalangin niyo. Of course, Father Agustin, hindi sinasama sa panalangin. Nandito lang ako para samahan ka na sa mga panalangin ito, sa buong Father Agustin. Pero pagkaingan, nasabi Father Agustin, sa puli, ito pa rin mag-desisyon sa sarili mo. Ikaw mo rin makakapagsabi sa para sa desisyon. Ikaw ay kumakaroon ng magiging produktibo sa sarili mo at sa pipili ng desisyon. So, Agustin,